Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nakakatuwa pong tingnan ang ating mga kapatiran dito. Kamusta po ang mga kapatiran natin dito sa SGBC? Nawa po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya at awa ng ating Panginoon. On behalf po ng God's Grace Baptist Church sa Pandi ay kinukumusta po kayo ng ating mga kapatiran doon, lalo na ang ating Pastor Nilo. Nung chinat po ako ni Pastor Eric 2 weeks ago, nung ako po ay inanyahan na magsalita dito sa ating church, ay sa totoo lamang po talagang kinabahan po ako. Sabi ko kay Pastor Ron, Pastor, kinakabahan po ako. Pero ito po kasi yung unang aking pagkakataon na magsasalita sa worship service ng ibang congregation. Bagamat tayo po linggo-linggo ay nagsasalita at nangaral po sa ating gawain doon sa Pandi, sa God's Grace Baptist Church, iba po yung opportunity to speak sa inyong harapan ngayon. Pero nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Isa po sa pumasok sa aking isip ay this is a great opportunity to share the Word of God. Kaya mga kapatid, bago pa tayo mag-aral, panigurado ay hindi po ako kilala ng mga karamihan dito. Magpapakilala po muna ako saglit. Ako po si Brother NJ. Ako po ay ang junior. Kaya po nabanggit ng ating Pastor Ron. Ang aming pong daddy ay si Pastor Nilo. Kaya po NJ ay ako po ang Nilo Junior. Konti lang po kami sa pamilya. Kami po ay 8 magkakapatid. 6 po kaming lalaki at 2 babae. At aming pong daddy, ang aming pastor sa God's Grace Baptist Church na mahigit 3 dekada na pong ginagamit ng Panginoon. Kasama po ang aming mami na si Sister Tess. Ang aming pong kapatid na babaeng isa, si Sister Grace, ay nakakasama niyo po dito sa ating mga gawain dito at ang kanyang asawan si Brother PJ. At ako po ay ginagamit ng Panginoon sa ating church doon sa God's Great Baptist Church bilang mangangaral ng kanyang mga salita. Nagkaroon po kami ng paglipat. Dati po ay sa Sunday school po ako dahil po sa ating karamdaman ng ating pastor. Once a month po siya sa worship service. Ako naman po yung 3 beses sa isang buwan. So doon po tayo ginagamit ng Panginoon. At ang SGBC po ay napakalapit sa aking puso, personally, dahil bata pa po ako, ay kasama nyo na po ako dito. Makasabayan ko po si Brother EJ, sila Sister Kamay, magkakasama po kami dito, sila Sister Hannah. At kumbaga sa mga inter-church youth fellowship, ay kasama nyo po ako dito. Sa mga special occasions po ng church na ito, ay nakakasama nyo po ako. Kaya po, napakalapit po ng SGBC sa aking puso. At personally, noong pong May 2012, sa Bible conference na ito, naalala ko doon ako nakaupo dyan, sa part na yan, May 2012 po yun, ay ginamit po ang church na ito upang bagabagin ang aking puso. At on June 17 of 2012, on that same year, tinawag tayo ng Panginoon sa kaligtasan. Kaya po mga kapatid, ang panalangin ko po na kung paano ginamit ng Panginoon ang church na ito sa kaligtasan na isang makasalanang taong tulad ko, ay mga kapatid, nawa gamitin po ako ng Panginoon sa inyo sa araw na ito, na nawa ayon sa kanyang mabuting kalooban, ayon sa kanyang napakatalinong plano, ay gamitin niya kanyang mga salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay iligtas ang sino mang wala pang katiyakan ng kaligtasan sa araw na ito. Nawa po mga kapatid, iyan po ang aking panalangin, pagsisihan at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Tayo po magsimula na ang ating pag-aaral sa araw na ito ay may pinamagatang The Prayerful Church. The Prayerful Church. Pag sabing prayerful, mapanalanginin iglesia. Ang papalangining iglesia. Ang text po na ating babasahin ay sulat po sa Acts chapter 12, sulat ni Luke, sa Acts chapter 12, sa verse 1, doon po tayo magsisimula. At babasahin ko po yung Tagalog at sa verse 5, babasahin ko po yung King James Version. Sa mga may Bible po, sabay-sabay po tayo. Sa mga wala pong dalang Bible, nasa screen po yung ating babasahin. Acts chapter 12, verses 1 to 5. So verse 1, nang panahon niyang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay, si King Herod, paniniwala dyan ay si King Herod Agrippa the first, upang pahirapan ang ilan sa iglesia.
Sa verse 2, at pinatay niya sa tabak si James o si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y kinututuwa ng mga Hudyo, ay kanya namang pinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nang ayon ay araw ng mga tinapay na walang lebadura. Sa verse 4, at nang siya'y mahuli na niya, nang mahuli na ni King Herod si Peter, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan. At siya'y ibinibigay sa apat na tig-apat na kawal upang siya'y bantayan, na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, ngunit, mga kapatid, next po, ang iglesia ay ano daw po ginagawa ng iglesia? Maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Sa King James Version, napakaganda po ng verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Bago po tayo patuloy, tayo po muna dumako sa isang panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa panibagong buhay. Salamat, Panginoon, dahil pinagsama-sama nyo ang mga aming makapatiran dito upang tumanggap ng inyong mensahe. Panginoon, ang dalangin namin, kung merong anumang kasalanan sa aming puso, aming isip, na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, linisin nyo kami, Panginoon. Hindi kami magiging karapat-dapat kung kami may kasalanan sa inyong harapan at hindi magiging makabuluhan ang aming pananambahan kung kami ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Ihanda nyo ang bawat isa sa pagtanggap ng inyong mensahe, Panginoon. Nawa po ang inyong Espiritu Santo ang siyang gumabay sa amin. Wala po kaming kakayahan, wala po kaming karunungan, Panginoon, bukod sa inyo. Kaya, Lord, gamitin niyo ang mga salita at ma-challenge, Panginoon, ang iglesyang ito na nagkakaisa sa pananalangin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Mga kapatid, kung paanong ang mabibigat na problema, pagsubok o pag-uusig sa isang Kristiyano dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, ay gayon din naman, mga kapatid, dumadating din ang mga pagsubok, problema, pag-uusig sa loob ng iglesia. Bahagi po yan, mga kapatid, hindi lang po totoo sa panahon ng mga apostol nating binasa, kundi ito ay totoo hanggang ngayon. Totoo yan, mga kapatid, na tayo dadaan sa problema bilang iglesia. Pero ito yung tanong, sa gitna ba ng mga mabibigat na problema, mabibigat na pagsubok, mabibigat na pag-uusig, ano ba dapat ang pinakauna at dapat ginagawa ng iglesia? Mga kapatid, ang dapat ginagawa ng iglesia ay manalangin. To pray. Ang una-una dapat na ginagawa ng isang nagkakaisang simbahan ay ang pananalangin. Nabanggit po ng ating Pastor Eric na kayo po ay nasa maiksing serye na about sa church life o ang buhay ng isang iglesia. Inyo pong napag-aralan na yung unang elemento is the study of the Word. Walang iba kundi ang Biblia. Pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nandiyan din ang worship, tamang pananambahan. To worship in the Spirit and in truth. At mga kapatid, yung fellowships, no? Pagsasamahan, pagkakapatiran natin. Pero mga kapatid, napakalagang elemento sa isang iglesia ang pananalangin. Napakahalaga na ang bawat nagkakaisa, ang bawat miyembro na bahagi ng iglesia ay nananalangin. Nagkakaisa sa pananalangin, mga kapatid. At sa ating main text, napakagandang pagkakataon. The early Christians, sa panahon na nasa Jerusalem sila, makikita natin bakit napakahalaga ng pananalangin sa loob ng iglesia. Bakit? Ano yung kahalagahan nito sa ating buhay? Ano yung kahalagahan nito sa ating bilang iglesia na nagkakaisa, mga kapatid? Puntahan natin, pansinin natin, yung napakagandang halimbawa na ito kung paano dapat tayo nananalangin. Hinati ko po ang ating pag-aaral sa tatlong bahagi. Una is the persecution.
persecution o pag-uusig. No, yan yung persecution. Pangalawa ay ang prayer, pananalangin. Prayer. At ang pangatlo ay praise. Na madaling tandaan. Persecution, pag-uusig, prayer, at praise. Unahin natin yung una na pag-uusig. Persecution. Pag sinabi kasing persecution, pagpapahirap, no, talagang pagmamalupit, persecution, pag-uusig. Mga kapatid, katulad ng aking nabanggit kanina, kasama sa ating lakad bilang Kristiyano, ay darating tayo sa mga pagkakataong uusigin tayo. Dahil sa ating pananampalataya. Talagang daraan yan, mga kapatid. Pahihirapan tayo, pagmamalupitan tayo. Pasalamat na nga tayo dito sa Pilipinas. Medyo maluwag tayo, mga kapatid. Pero sa ibang bansa ay napakahigpit. No? Sabi ni Paul kay Timothy, nang habang siya nagte-testimony habang siya sumulat kay Timothy, sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi ni Apostle Paul, oo, at lahat, no? There's no exemption. Lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay ano daw? Magbabata ng pag-uusig. If you want to live a godly life, sa King James Version, next po, ay ano daw? In Christ Jesus, we shall suffer persecution. So mga kapatid, expect natin na tayo bilang mga Kristiyano, dadaan talaga sa mga pag-uusig. Dadaan sa mga problema. Hindi lang totoo sa panahon ng mga apostol. Hanggang ngayon, mga kapatid, dadaan tayo sa problemang pisikal, problemang mental, problemang spiritual, material, emotional. Hindi po, mga kapatid, kapag tayo mananampalataya na, hindi na tayo dadaan sa mga problema. Hindi po totoo yun. No? Mga kapatid, baliktad. Kapag tayo naging mananampalataya na, lalo tayong dadaan sa mga problema. Because yun yung magpapatibay sa ating pananampalataya. So, mga kapatid, bilang mananampalataya, minsan siguro na itatanong natin, aming pong pastor, aming pong daddy ay may Parkinson's. At ang Parkinson's ay walang kagalingan. No, ang inaantay lang talaga ng Parkinson's ay kamatayan. So, mga kapatid, siguro, meron din tayo, naalala ko si Brother Kimfi, na isama po natin sa ating panalangin, ay siguro nagtatanong tayo, Lord, bakit ako pa? Bakit ako pa yung nagkasakit? Bakit ako pa yung may problemang emosyonal? Ako pa yung may problemang mental? Ako pa yung nanghihina sa pananampalataya? Lord, bakit ako pa? Dami-dami naman dyan, na hindi umaten sa church, na hindi mananampalataya. Lord, bakit ako pa? So, mga kapatid, alam nyo, lagi nating tandaan na ang ating mga pinagdadaanan sa buhay ay lahat ito ay kalooban ng Diyos. Lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay ay plano ng Diyos. Na yun tayo ayon sa mabuti at sa matalinong pagplano ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo, ito ang kalooban ng Diyos kung ibig nating mabuhay ayon sa kanyang kalooban, alang-alang sa ating Panginoong Kristo, dapat handa tayo tumanggap ng mga pagmamalupit, pag-uusig at problema ng buhay. Dapat ready tayo dyan, mga kapatid. At ganito po yung pinagdaanan ng early church sa Jerusalem, ilang taon matapos umakyat ang ating Panginoong Kristo. Ito na ay wala na ang ating Panginoong Kristo, umakyat na siya sa langit, naiwan na ang mga apostol, nagsimula na ang matinding pag-uusig. Sa Acts chapter 7 and 8, mababasa natin dyan ang kamatayan ni Stephen. No? Si Stephen is the first martyr. No? Paano siya pinatay? Pinagbabato. Palagay niyo ba, maliliit lang yung bato nun? Kapatid, napakalalaki ng bato na yun at sisiguraduhin nilang mamamatay ang tao. Death penalty, public execution. So, mga kapatid, yun namatay si Stephen sa Acts 7 and 8. Sa Acts chapter 8, si Saulo, na naging Apostol Pablo, ay pinag-uusig ang iglesia. Kung sino madaanan niya,
Maging bata, maging babae, maging lalaki, ipapapatay yun ni Pablo, ni Saulo, na naging si Pablo. Kaya mga kapatid, dito sa Acts chapter 12, dito na nagsimula, naramdaman na ng mismong mga apostol ang pag-uusig sa kanila. Basahin natin sa verse 1, nang panahon ngang iyon ay iniunat ni Herodes. Si King Herod Agrippa I, yan po si tinapatungkulan, ay apo ni Herod the Great. Naalala niyo ba si King Herod the Great? Si King Herod the Great ang gustong magpapatay sa ating Panginoong Jesucristo. So apo niya na yan, si Herodes na tinutukoy niya, si King Agrippa I. Ano daw ang layunin, ano yung motibo ni Herodes? Ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. Yun ang gusto niyang mangyari. Sirain, pahirapan, patayin ang mga mananampalataya. Bakit? Mga kapatid, alam niya kasing pag pinatay niya ang mga early Christians, matutuwa ang mga Hudyo. No? Yan ang motive niya politiko. No? Gusto niyang mahalin siya ng kanyang mga nasasakupan. Mamaya, mababasa natin yan. Ano ang ginawa ni Herodes dahil gusto niyang pahirapan ng ilan sa mga iglesia? Sa verse 2, pinatay niya sa tabak si James. Si James, hindi po yan si half-brother of Jesus, but James, the brother of John. Si James, the son of Zebedee. Si James na tinawag ng ating Panginoong Jesucristong Thunder. Bakit? Lagi silang galit ni John. Lagi sila, napaka-aggressive nila. So si James ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Alam niyo ba yung mga kabataan, alam niyo ba yung tabak? No, bigyan ko ng isang halimbawa, ganito yun. Ano lang naman to. Pinatay, public execution, pinutulan ng leeg. At alam niyo ba, hindi yan tago. Yung public execution ay hindi tago, mga kapatid. Ayan ay public. No, pag i-gather yung mga tao, at yan, sa harapan, papatayin ang tao. At ganun ang naranasan ni Apostle James. Pinapatay siya ni King Herod, mga kapatid. At hindi pa nakontento doon. Si King Herod, sa ginawa ni James, mga kapatid, yung pagpatay dati, balikan ko lang, ay public. Gaya ng akin nabanggit, katulad ng ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Pinako siya doon sa krus. Katulad ng kay Stephen, pinagbabato siya sa publiko, at kay James ay nakita siya noong mga tao na yon. At sa tingin nyo ba, mga kapatid, nakita din siya ng mga kapatiran noon? Nakita din ba siya ng mga mananampalataya na yon? Yes! Nandun din sila nung pinatay si James. Nandun sila nung nagmamakaawa sila na, please, huwag niyong patayin si James. Andun yung mga mananampalatay na yun. Mga kapatid, kung kayo kaya ang nasa kalagayan nila, no, kayo yun. Sa palagay nyo, anong mararamdaman nyo? Sa palagay nyo, anong iisipin nyo? Unti-unti nang pinapatay ang mga kapatiran. No, Tatay Soto, pinapatay na isa-isa. Unti-unti nang nauubos ang mga Kristiyano. Ano yung mararamdaman natin, mga kapatid? I want you to imagine yung nararamdaman ng mga mananampalataya na yun. Discouragement, panghihina, pagkatakot, mga kapatid. Alang-alang lamang kay Kristo. Handa silang mamatay, alang-alang lamang kay Kristo. Siguro, ng panahon na yun, naglalakad ka ng gabi, Sister Christy. Galing ka lang sa siguro bumili ka lang, tinanong ka, ikaw ba ay tagasunod ni Kristo? Sino ba ang iyong Panginoon? At kapag sumagot ka na, Jesus is my Lord, patay. Oh? Ganong katindi yung pagmamalupit sa mga tao, sa mga munang mananampalataya na una sa atin, mga kapatid. Hindi pa nakontento doon si Herodes. Sa verse 3, ayun, nakita niya ikinututuwa ng mga Hudyo. Nung nahulog na yung ulo ni James, natuwa yung mga Hudyo, yes! More! Oh, sabi niya, more! Bakit gusto nilang ubusin yung mga early Christians sa tagasunod ni Kristo?
Ano ba, nung nalaman ni Herodes na ikinututuwa ng mga Hudyo, ano ginawa niya? Ipinahuli niya si Pedro. No? Isinunod niya si Pedro. At si Peter ay isa sa mga leader ng early church. Si Pedro ang leader ng mga apostol. At kapag ang leader, ang pastor, ang hinuli mo at gusto mong ipapatay, mamamatay na ang church, no? Posibleng mamatay ang church. Yun ang gustong gawin ni King Herod. Kaya ang ginawa niya, ipinahuli niya si Peter at anong ginawa niya? Iniligay niya sa bilangguan. Pero nung hinuli niya, nung mga time na yon ay feast o days of the unleavened bread. Ang Feast of the Unleavened Bread ay napakahalaga sa mga Hudyo. At sa totohanan, mga kapatid, pwede namang ipapatay na agad ni Herod si Peter. Pero dahil iginagalang niya yung Feast of the Unleavened Bread, possible na magkaroon ng kaguluhan pag ipinapatay niya si Pedro. Kaya ang ginawa ni King Herod, iniligay mo na siya sa bilangguan. At aantayin niya yung 7 araw na yan bago ipapatay si Peter. So, ganun ang ginawa. So, verse 4, hinuli si Pedro, at nang siya'y mahuli na niya, hinuli ni Herodes si Pedro, iniligay niya sa bilangguan, at ito, tingnan niyo mga kapatid, ano yung ginawa ni Herodes para masigurado na kapag natapos ang Feast of the Unleavened Bread, pag natapos ang Passover, ay siguradong mamamatay si Pedro. Kumbaga sa Bilibid Prison, inilagay siya sa maximum security prison. At alam niyo kung gaano karami yung ibinigay na mga kawal para lang kay Peter? 4 na tiga-4. Ilan yun? 12. Gising pa. 16. So, 4 na tiga-4. Ang ginagawa nila, rotation yan. Every 6 hours, 4 na nagpapalitang mga kawal. Bakit? Sinisigurado nila na walang inaantok. No? Sinisigurado nila na hindi masusuhulan ni Pedro yung kung sino mang magbabantay. Kaya 16 ang nagbabantay sa kanya. Can you imagine gaano gustong ipapatay ni King Herod si Pedro? Ano yun, panahon na yun, sapat na ang isang kawal, itatali, chain, ipoposas, upang hindi makatakas ang isang bilanggo. Sapat na yun. Bakit kahit saan pumunta yung bilanggo, pag naka-chain siya doon sa kawal na yun, hindi siya makakaalis. At mga kapatid, ang ginawa kay Peter, isa dito, dalawa na yun. At may nagbabantay pa sa pintuan. May 2 pang nagbabantay. At every 6 hours, nagpapalit pa yun. Can you imagine yung security na gustong gawin ni King Herod para lamang ipapatay si Pedro? Tanong, sigurado ba ang kamatayan ni Apostle Peter sa kanyang kalagayang iyon? Can you imagine? 4 na kawal at the same time, every 6 hours nagpapalit. Mayroon pang yung pintong bakal, yung kapangyarihan ni Herodes na ipapatay niya kahit sino man, ang mga kawal na, siguro sa palagay niyo ba, mga payat lang yung mga kawal na yun? Siyempre, mga matitikas yun. Talagang mga, hindi mo kayang i-drag, no? Talagang sigurado ang kamatayan ni Apostle Peter. At sa palagay niyo mga kapatid, can you imagine, inaantay na lang ni Pedro yung kanyang kamatayan. Bakit si James ay pinatay ni? Sana yung susunod. Ano inaantay na lang yung Passover at kinabukasan, patay na. So mga kapatid, sigurado, sure, ang kamatayan ni Apostle Peter sa kanyang kalagayang iyon. Kaya mga kapatid, gusto kong imagine niyo yung bigat na sitwasyon ng early church na ito na pinagdadaanan nila, na kanilang leader, na kanilang nakasama ni Jesus na apostol ay papatayin.
malapit ng mamatay. Pero alam niyo mga kapatid, kung ang sandata ni Herod ay ang mga kanyang mga kawal, ang 16 na kawal, ang sandata niya ay pinto na matitigas, mga kapangyarihan niya na ipapatay ang kahit sino mang gusto niyang ipapatay, ano naman ang sandata ng mga mananampalataya? Ano yung una nilang ginawa, mga kapatid, habang nasa bilangguan si Apostle Peter? Alam niyo mga kapatid, ano yung sandata ng mga mananampalataya? Hindi yung sandata na barel o kung anumang sandata na gusto nilang ipanlaban kay Herodes para palayaan si Peter. No, ang kanilang sandata, mga kapatid, ay prayer. Pananalangin. Ang pinakasandata nila, walang iba, mga kapatid, is prayer. Manalangin sa Panginoon. At yun yung ginawa nila sa verse 5. Ito na yung pangalawang section nila kung saan ang mga iglesia ay nanalangin sa Diyos. And take note, hindi lang basta nanalangin. Kaya't nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Talagang gusto nilang ipapatay eh. Talagang gusto nilang i-sure na si Peter ay mamamatay. Pero ano ginagawa ng iglesia? Nagpatawag ng prayer meeting. Nagsama-sama sila upang manalangin. Kapatid, ang iglesia ay maningas, marubdob, no? Talagang, babasahin natin mamaya, maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya sa King James Version. Next po, ano yung ginamit doon? Prayer was made without ceasing. Walang patid. Walang hinto, mga kapatid. Sa ESV, ang ginamit doon ay earnest prayer. Sa ibang translation, constant prayer. Earnest prayer. So yung ginawa nilang panalangin ay, Lord, kayo na po ang bahala kay Apostle Peter, Amen. Ganun ba? Ganun ba yung earnest prayer? Ganun ba yung pananalangin walang patid? Inaalala mo lang? No, so for sure, may group chat po kayo. Ay, panalangin po natin si ating kapatid na ganito. Inalala mo, and that's it. Yung ba yung prayer without ceasing? Yung ba yung prayer, earnest prayer? Yung ba yung constant prayer na ginawa ng mga apostol na ito? Mga kapatid, they pray earnestly. They pray constantly. They pray without ceasing. Maningas, marubdob na pananalangin, seryosong pananalangin. Yung earnest dyan ay galing sa Greek. Pastor Ron, sana tama po ito. Galing yan sa Greek na, next po, Brian. Next po. Ektenos. Yung earnestly doon ay ektenos. At sa English, ang ektenos ay stretching out all they can for something. Halimbawa, meron kayong bagay na nahulog. Kaya sa ilalim ng sofa, o ilalim ng upuan. Di ba kapag hindi nyo masyadong maabot, ano ginagawa nyo? Talagang isinasagad nyo, di ba? Talagang kahit pasaktan, kung gusto makuha mo yung bagay na yun, talagang you stretch all you can. No? Sa mga bata, di ba pagka maliit pa sila, pagka may bagay silang gustong abutin, di ba talagang tumiting kayat and they stretch all they can. Yun yung earnest, yun yung ektenos na sinasabi din sa Bible na paano nanalangin ang mga mananampalataya na yun. They pray earnestly. Mga kapatid, kung paano ang ating Panginoon Kristo ay taimtim na nanalangin, maging ito man sa bundok, sa gubat, taimtim, marubdob, maningas na pananalangin, mga kapatid, tayo din. Kung paano natin gustong mangyari yung isang bagay na ipinapanalangin natin, yung ating kalooban na gustong-gusto nating mangyari at nawa ipagkaloob ng Diyos kung ayun ay ayon sa kanyang mabuting kalooban. Panalangin na humingi ng awa sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Nelson kanina, iba, para bang inuutusan ang Diyos eh. Para bang genie ang Diyos. Lord,
In Jesus' name. No. Prayer na nagmamakaawa sa Diyos. Prayer na gusto mong ilingin, namamanhik ka sa Diyos, Lord, please. You pray earnestly. They pray constantly, mga kapatid. At nawa, Lord, kung ayon sa inyong kalooban, Lord, iligtas nyo si Apostle Peter. They pray earnestly. Kaya mga kapatid, tandaan, our attitude in prayer is very important. Napakahalaga nung attitude mo na humaharap ka sa Diyos, nakikipag-usap ka sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na maawain. You talk to God. At yung attitude mo is very important pag humaharap sa Diyos. Mga kapatid, yung pagiging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos, yung pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, yung lalong-lalo na yung pananalangin na may pagtitiwala sa Diyos. That's very important. Earnest prayer, constant prayer, prayer without ceasing. At mga kapatid, ganito ang ginawa ng mga kapatid na pananampalataya natin, mga early church, para sa kaligtasan ni Pedro. Na alam natin, sigurado, tiyak ang kamatayan. Hindi sila huminto. Nung time na yon, gabi na yon, sa halip na matulog sila, nananalangin sila. No, hindi nila isinuko sa Diyos, Lord, please. Nangyari na kay James eh. No, pinapatay na si James eh. Lord, si Peter, nilalapit namin sa inyo. Dinadalangin namin sa inyo. This is impossible na mangyari, kapatid. No, imposibleng mangyari. Sabi ko nga sa inyo kanina, sigurado ang kamatayan ni Pedro. Pansinin nyo, pwede naman gawin ng mga Kristiyano nung panahon na yon, makipaglaban. Di ba? Pwede silang makipag-away, magreklamo kay Herodes. At nung panahon na yun, lumalago na ang Kristiyano. Dumadami na ang mga mananampalataya. Pwede na lang ipagtanggol si Pedro, di ba? Pwede na lang magplano. Tara, iplano natin. Patawag tayo, yung mga malalakas na mga kapatiran natin. Planuhin natin na itakas si Pedro. Di, pwede na. They have many options. Tama? Katulad natin, pag tayo may problema, kaya natin yan. No? Gagawan ko ng paraan. Hindi ko mag-alala. Sa aking sariling kakayang-kaya ko yan. We have many options. Napakarami nating pwedeng gawin. Di ba? Pwedeng gawin ng mga mananampalataya ng panahon na yun eh. Pero mga kapatid, ang ginawa nila ay nanalangin at nagtiwala sa makapangyarihan, sa sobereno at pinakamalakas na Diyos na kayang gawin ng lahat ng mga bagay. Yun ang kanilang ginawa. Kayang maghimala, doon sila nanalangin sa kayang maghimala sa kanilang kalagitnaan. Nagtiwala sila doon sa Diyos na kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Hindi ng sariling kakayahan ng kahit sino man o anuman. Tandaan, prayer, tandaan niyo mga kapatid ito. Gusto kong tumatak sa isip niyo ito. Gusto kong iwanan ito mga kapatid sa inyo. Prayer is not the last option. Yung bang ginawa mo na lahat, no? Ito na lahat ng kaya kong gawin. And then I'll pray. Last option eh. No, prayer ay not the last option. Di yan yung huli sa pinamimilihan natin. Meron tayong listahan. And prayer is the last option. No! But prayer is the best and only option. Yun yung pinakatama, pinakararapat dapat, pinakamaganda at tanging pagpipilian natin, kapatid. Prayer is the best and only option. Yun ang ginawa ng mga early Christians nung panahon ni Apostle Peter. At tuloy nyo mga kapatid, mahirap gawin ang mananalangin
Kapag ka ang bumabalot sa ating puso ay takot, pangamba. Kaya sabi ko sa inyo, imagine niyo yung nararamdaman ng mga mananampalataya na yun, mga kapatiran na yun, na nakita nilang pinatay si James, nakita nilang hinuli si Peter. Ikaw na yung susunod. Tayo na yung susunod. Kamatayan na natin yung next. No, can you imagine yung takot, yung fear, yung worry? Ayoko na sumama dyan. Papapatay pala tayo dyan eh. Can you imagine mga kapatid, yung nararamdaman na yun? At napakahirap manalangin sa oras na tayo natatakot, sa oras tayo nangangamba. Pero mga kapatid, yun yung tamang gawin. Sa mga pagkakataong dumadaan tayo sa matinding problema, pag-uusig, maging physical, mental, emotional, spiritual, material, sa kahit anuman niyang aspeto ng buhay natin. Kahit ano, ang dapat nating ginagawa ay nananalangin, nagtitiwala, at umaasa doon sa Diyos. Imposibleng mangyari yun. Sabi ko sa inyo, sigurado ang kamatayan ni Pedro. Sinigurado ni King Herod yun. Para masigurado, 16 na kawal. Para masigurado. Ano kapatid? Panalangin. Ipinalangin lang nila. Paano kaya mga kapatid? Sa mga mabibigat na problema ng church. For sure, may mga problema kayo dito sa church. Wala namang church na walang problema. Posibleng sa miyembro, posibleng sa lupa ng church, posibleng sa pastor ng church. Possible yun, di po ba? Posibleng nagkakaroon ng mabibigat na problema ang simbahan, kapatid. Personally, meron din naman tayong problemang physical, mental, emotional, at meron tayong mga imposibleng bagay na pwede kayang mangyari yun? Pwede kayang iligtas ng Diyos ang aking mahal sa buhay? Pwede kayang iligtas ng Diyos yung aking kasama dito sa church? Posible kayang iligtas ng Diyos yung aking ipinapanalangin sa Kanya? Na yung mga impossible things to happen, posible kayang mangyari yon pag ang Diyos ang gumawa? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, this is Matthew 19, though ang context nito ay ang Panginoong Jesucristo ay nakikipag-usap sa mga alagad, matapos siyang tanungin ng rich young man patungkol sa kaligtasan. Ito ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 19 verse 26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, sa mga alagad, hindi mangyayari ito sa mga tao, but with God. Datapwat sa Diyos. Yun yung critical. Sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. So English, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible. Imposibleng makawala si Apostle Peter. Imposibleng masagot ang problema ng church. Imposibleng mailigtas ang aking kapatid ang aking kasamahan, ang aking mahal sa buhay. But with God, all things are possible. But with God. Dapat natin maintindihan yung mga kapatid. Ano ang ginawa ng Diyos kay Pedro? Kwento ko na lang. Nagpadala siya ng anghel. Iniligtas na si Pedro sa tiyak na kamatayan. Tinanggal ang mga tanikala. No, tinanggal ng anghel yon sa kanyang mga kamay. Binuksan ang pinto ng bilangguan. Pinalayang buhay na buhay si Pedro. Ang ginawa ni Pedro, alam niya na yung kanyang mga kapatiran nananalangin para sa kanya. Alam niya na yung kanyang mga kapatid ay nagtipon-tipon, nagpatawag ng prayer meeting para sa kanya. Ang ganang ginawa ni Pedro, pumunta siya sa lugar na alam niyang pinagtitipunan ng mga kapatiran upang manalangin, at nang makita ni Pedro, nang makita ng mga kapatiran si Pedro, ano yung naramdaman nila? Actually, hindi nga sila unang naniwala eh. Kumatok si Pedro. Binuksan ni Rhoda. Si Pedro!
Hindi na nga nakapagsalita si Rhoda, bumalik siya sa mga kapatiran at sinabi, si Pedro, nandun sa pinto. Sabi niya yung mga kapatiran kay Rhoda, are you out of your mind? No, para bang naloloko na ba yung isip mo? Nawala ka na bang isip? Nakabilanggo si Pedro. Pero pinagpipray namin si Pedro. Pero mga kapatid, katok ng katok pa din si Pedro. No, ang ginawa niya, but Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. They praised God. Namangha sila. Siguro nagulat sila, sabi baka anghel lang yan ni Pedro. Yan yung sabi ng mga kapatid. Baka anghel lang yan ni Pedro, baka di talaga si Pedro yan. They were astonished. Namangha, nagulat sila. Hindi sila namangha dahil siguro may nagtakas kay Pedro. Baka kaya naawa si Herodes na pinakawalan si Pedro. Hindi sila doon nagulat o hindi sila doon namangha. Namangha sila at nagulat sila dahil sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. They praise God. No? Kapatid, can you imagine yung salamat sa Diyos. Yung kanilang pagkikwentuhan, yung kanilang kaguluhan, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sa ginawa ng Diyos kay Pedro. At mga kapatid, nagtestimony si Pedro kung paano siya iniligtas ng Diyos. Kiniwento niya sa mga kapatiran na may anghel na nagligtas sa kanya. At alam niyo ba mga kapatid, hanggang sa paglabas ni Pedro, akala niya, ano lang yun, parang prophecy, parang dream. Natauhan lang siya nung paglabas na niya. Habang nagkikwento siya, sabi niya, mga kapatid, ikwento nyo ito kay James, the other James, the Apostle James, the son of Alphaeus. Ikwento nyo ito sa ating mga kapatiran at ibahagi nyo kung paano sinagot ng Diyos ang panalangin ng iglesia. Mga kapatid, kumilos ang Diyos sa loob ng iglesia. Kumilos ang Diyos, iniligtas ng Diyos si Pedro sa tiyak na kamatayan. In conclusion, mga kapatid, napakahalaga ng ating pagtitipon sa pananalangin. Tinignan ko po yung iyong page at natutuwa po ako. Next po. Yung mga kapatiran nagsasama-sama, nananalangin, nagbibigay ng burden sa isa't isa, nagbibigay ng mga advice sa kapwa mananampalataya, nagbibigay ng encouragement sa mga kapatirang nanghihina sa pananampalataya, nagsasama-sama upang ipanalangin, nagkakaisa. Mga kapatid, this is an encouragement. Ang panawagan ko sa inyo mga kapatid, ipagpatuloy ninyo ang inyong pananalangin. Ipagpatuloy ninyo ang pagkakaisa. Lalo-lalo mga kapatid, ipagpatuloy nyo ang pagtitiwala sa Diyos na tunay na makakagawa ng kahit ano nating panalangin. Let's trust God. Now, tumingin tayo sa Diyos doon sa makakagawa ng lahat ng bagay. Makakagawa ng kahit anong ipanalangin natin in accordance to His will. Nawa po, sabi ko na nabanggit kanina, sa bawat prayer request, nagpo-post po kayo ng mga prayer request, nakikita ko po yung mga prayer request nyo na pinapost sa inyong page. Sa bawat prayer request, matanggap man natin to sa messenger or sa text, tinawagan man tayo na, kapatid, ipanalangin mo naman ako. Mga kapatid, sa bawat prayer request na ating matatanggap, ng ating kapatid na marahil ay dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, maging ito'y physical, mental, emotional, spiritual, bigyan natin ng panahon. Bigyan natin ng time to pray. Minto tayo sa ating ginagawa. Let's pray. 5-minute prayers. Good. But prayer, earnestly. Yung attitude natin sa panalangin is very important, mga kapatid. So let's pray for them. Atin silang ipananalangin. Pero mga kapatid, hindi tayo
makakapanalangin bilang nagkakaisang iglesia at hindi tayo maibibilang sa iglesia kung tayo'y hindi pa mananampalataya. Ulitin ko, hindi tayo makakabahagi sa tunay na iglesia, sa nagkakaisang mga mananampalataya kung tayo sa ating sarili ay hindi pa ligtas. Kung wala pa tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya ito yung tanong ko sa iyo sa araw na ito. Kapatid, ang tanong ko sa iyo na nakaupo ngayon, di ko alam kung magkikita pa tayo sa susunod. Mga kapatid, marahil hindi natin alam ang buhay. Marahil ngayong araw, next week, di na tayo magkita-kita. Bakit? Namatay na tayo. Lagi kong joke sa aming church, sa Pandi, marahil lumabas ka sa church, may dumaan na tren, namatay ka. Wala pong tren sa Pandi. We can't know. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya ang tanong ko mga kapatid, nakasisigurado ka ba na kapag ikaw ay namatay ngayon, no, katulad ng early Christians, lahat ng mga mananampalataya nagtitipon-tipon, ipapatay. Nakasisigurado ka ba na sa oras na ikay mamatay, makakasama mo ang Diyos sa langit? I want you to be sure. I want you to be sure, mga kapatid. Kilalaan mo ang iyong sarili. Alamin mo, kilalanin mo, i-check mo yung iyong sarili. Kung ikaw ba'y nanampalataya na sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan, siya'y nilibing, at siya'y muling binuhay, sinasampalatayanan mo ba yun? Kinilala, pinagsisihan at tinalikuran mo na ba ang iyong mga kasalanan? O nagpapatuloy ka sa iyong sariling kalooban? Kapatid, that's the question you need to answer right now. Sabi sa John chapter 9 verse 31, malungkot, pero nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. At yung makasalanan dyan ay hindi mananampalataya. That's a sad truth, kapatid. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Datapat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos, believer, nakasisiguradong kaligtasan, tiyak, na kahit mamatay na ako, Brother NJ, patayin mo na ako ngayon. Hindi ko po gagawin yon. Sigurado po ako, na ako'y mananamba sa Diyos, I worship Him in spirit and in truth. At ginagawa ko ang kanyang kalooban. You have that assurance. Ano yung sabi ng Bible? Siya'y pinakikinggan niya. That's the promise of God. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God, the true worshiper. Kapatid, may maling pananambahan eh. No, dapat tamang pananambahan. True worship of God. And do it His will, Him He heareth. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ikaw ba ay tunay na mananamba ng Diyos sa espiritu at katotohanan? Pinag-aralan niyo yan. Tunay na pananambahan. True worship. Ikaw ba ay sumusunod na sa kanyang kalooban o sumusunod pa din ang iyong sariling kalooban? Kahit gaanong kasipag ka sa pag-attend sa prayer meeting, kahit gaano ka kasipag sa panalangin, kahit gaano ka kasipag sa services, kahit gaano ka kasipag sa pagdalo sa church, linggo-linggo, kasama ka sa kumakanta, kasama ka sa patumutugtog, kasama ka sa mga nangunguna, kung ikaw ay wala pang tiyak na kaligtasan, baliwala, kapatid. Mali ang pananambahan mo. You should assess yourself if you are a true Christian. Kung ba'y tunay na may kaligtasan na. Kaya mga kapatid, panawagan, silbi last,
Kilalanin mo ang iyong sarili kung ikaw ay tunay na mayroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Kilalanin mo ang iyong sarili kung ikaw ba'y lubusan ng ibinigay ang iyong buhay kay Kristo. Kilalanin mo kung ikaw ba ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, ang panalangin ko po sa iglesyang ito, sa Sovereign Grace Baptist Church, ay tumibay sa pananalangin. Tumibay bilang nagkakaisang iglesia at katawan ni Kristo. Tumibay at magpatuloy na habang buhay na paglilingkod, magpatuloy na mag-i-encourage ang bawat isa at nagpapatuloy na sumasamba at nagtitiwala sa iisang tunay at buhay na Diyos. I challenge you mga kapatid, umattend ka ng prayer meeting. That is a very important part ng simbahan. Sumama ka na manalangin. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, makibahagi ka sa prayer meeting. Napakahalaga ng prayer meeting. Ano po bang ganap niyo ng prayer meeting? Wednesday. Anong oras po yun? Wednesday, 4 p.m. Maaasahan ko ba na lahat ng nandito ngayon ay babalik sa Wednesday, 4 p.m. at hahatid ng prayer meeting at dadalangin ng maningas na dalangin para sa Diyos? That's a challenge, kapatid. At si Pastor Ron na magche-check kung ikaw ay totoo sa iyong sinasabi. Nawa po, gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe na inyong binigay sa amin. Thank you, Lord. We thank you, Lord, for the challenge and the assessment, Panginoon, na kilalanin niyo kayo, Panginoon, kung ang amin bang buhay pananalangin ay tama, amin bang pagka kay Panginoon ay nanalangin, ay sineseryoso namin ang aming pananalangin. Kilalanin niyo din, Panginoon, at challenge us, Panginoon, kung kami ba ay tunay at mayroon ng tiyak na kaligtasan. Dalangin ko, Panginoon, sa simbahang ito, patuloy niyong gamitin ang mga mananampalataya upang encourage ang bawat isa at makita nila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan na kaya niyong gawin ang kahit anumang imposible sa aming paningin. Kaya Lord, help us to fully depend on you, to trust you, O Lord, na humingi ng awa sa inyo, na magpakababa sa inyong harapan, na umasa at magtiwala, O Lord, sa inyo, sa aming buhay. At yun din, hindi lang sa aming buhay, ngunit sa isang nagkakaisang iglesia. Nawa, Panginoon, ang iglesyang ito ay turuan niyo, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo, na ang unang dapat ginagawa sa mga problema o anumang pagsubok o pag-uusig na dumadaan sa iglesia ay manalangin. Our best, our only option is to pray, Panginoon. Help us, Panginoon, and guide us. And my prayer, O Lord, na ang sinuman na wala pang tiyak na kaligtasan sa aming kalagitnaan, Lord, kung paano niyo po kami biniyayaan ng kaligtasan, kung paano po kayo, Panginoon, naawa sa amin bilang isang makasalanan, ituro niyo po sila kay Kristo, sa palatayanan ng ginawa ni Kristo, talikuran na ang kanilang kasalanan at pagkalooban niyo, Panginoon, ng kaligtasan. Thank you, Lord. And patuloy po kayong maitaas, maluwalhati sa aming buhay, at talo na, Panginoon, ang church na ito. Salamat, O Lord, sa pagkakataong ito. Lahat ng aming ginawa, nawa ay naging kapurihan. Lahat ng aming gagawin, O Lord, ay maging kapurihan sa inyo. Ito po ang aming dalangin. Walang iba, Panginoon, sa matamis at kaisa-isang bugtong niyong anak ng aming Panginoong Kristo. Amen. Gandang umaga po.